at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaroon ng kaunting panahon pa, ako inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabi, kaunting panahon na lamang at di na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon pa ay makikita natin siyang muli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nila magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi ko, kaunting panahon na lamang, at di niya na ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikitang muli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalang hati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo sa kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay bahagi pa rin ito ng huling hapunan, no? Mensahe ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa huling hapunan na alam ng Panginoon, ilang oras na lamang at siya'y dadakpin na ng kanyang mga kaaway, pahirapan, papatayin, at subalit muling mabubuhay. Kaya ang tema ng kanyang ebanghelyo ngayon, ang kanyang mensahe ay pagpapaalam. No? Pagpapaalam. Now you see me, later on you will no longer see me. Yan ang sabi ng Panginoon. At ang unang pagpapaalam ng Panginoon ay yun nga, sa huling hapunan. Tapos muli siyang nabuhay. At sa loob ng 40 araw, siya'y nakikita ng kanyang mga alagad, nagpapakita sa kanyang mga alagad. Hanggang sa dumating nga yung ika-40 araw at siya'y nagpapaalam ng muli. Sapagkat kailangan na siyang umakyat sa Ama. Ang tawag nga natin doon ay ascension. Ang pag-akyat si ni Hesukristo sa kalangitan upang magbigay sulit, no? Upang magbigay sulit sa Ama at mag-report, no? Kumbaga sasabihin niya sa Ama, Ama, mission accomplished. Ama, nagampanan ko na po ang misyon, ibinigay mo sa akin, no? Mission accomplished. At kailangan maganap yon sapagkat hihilingin ni Jesus sa Ama na isugo ang Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, kung bibilangin natin ang araw mula nung muling nabuhay, Easter Sunday, ang totoo ngayon po ang 40th. No? Ngayon po ang 40th day. Ngayon talaga yung Ascension Day. Subalit ito'y pagdiriwang talaga natin sa Sunday pa para maraming tao. No? Sunday natin pagdiriwang. Pero ngayon talaga yung 40th day. At pagunita natin sa pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Hindi upang iwan ang kanyang mga alagad, kundi upang hilingin sa Ama na isugo ang Espiritu Santo. Kaya nga, ang pakiramdam ng mga alagad ay magkahalong lungkot at saya. No? Lungkot kasi iiwanan sila ni Jesus. Iniwanan na nga, minsan na silang iniwanan nung si Jesus ay namatay sa krus. Ngayon, iiwanan naman sila dahil siakit na sa langit. Subalit yun nga ang mensahe ni Jesus. Ngayon, nalulungkot kayo, pero pag dumating na ang Espiritu Santo, mapapawi lahat yung lungkot ninyo at maghahari sa inyo ang kagalakan. Alam niyo mga kapatid, sa buhay din natin ito ay magkahalo din palagi. No? Madalas nating nararanasan na magkahalo yung lungkot at saya. No? Magkahalo yung lungkot at saya. Lungkot dahil may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na kailangan tayo magpaalam sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Halimbawa na lamang ay may pumanaw sa isa sa ating mga mahal sa buhay, talaga namang nakakalungkot yon.
Subalit alam naman natin na lahat naman talaga ay doon patungo, no? Lahat naman talaga. At kung malaman naman natin na namatay siya sa kapayapaan ng Panginoon, namatay siya bago siya namatay, na itawag natin ng pari, nakapagkumpisal, nakatanggap ng komunyon, may lungkot, subalit may saya na rin. May saya sapagkat nagampanan natin ang ating tungkulin at alam natin nang mahal nating yumao ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang damdamin ng magkahalong lungkot at saya. Sapagkat alam nyo, ako din naranasan ko rin yan dahil ang magulang ko ay pareho na rin wala. At naalala ko nung buhay pa sila at tumatanda na, humihina na, ang lagi ko lamang panalangin, Lord, bigyan mo po ako ng lakas na matanggap ko at makayanan ko ang kanilang paglisan. At panalangin ko nga, bago sila lumisan, ay makapagbalik loob sila sa pamagitan ng sakramento sakramento para sa mga may sakit. At yun namang nangyari. Kaya magkahalong lungkot at saya ang aking nararamdaman. So mga kapatid, ang simbahan ay naghahanda sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng Panginoon at susunod naman ay ang pagdiriwang ng pagbaba ng Espiritu Santo na siyang pagsilang din ng simbahan. Kaya nga ang pagdating ng Espiritu Santo ay isang malaking okasyon ng pagdiriwang. Isang kaganapan ng plano ng Diyos. No? Ang plano ng Diyos ay magiging katuparan. Dahil ang salita ng Diyos ay nagatawang tao, no? Naging si Jesus, sinawag na si Jesus, siya'y pinahirapan, namatay sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, at hiniling upang dumating ng Espiritu Santo. Kaya ang pagdating ng Espiritu Santo, ang pinakakaganapan ng plano ng ating Panginoon. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan.